magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito po ang nabubulol na palikerong tupat, babayarong banal, Cristiano Magnyakis, ang linindot na walang pahintulot, ang komentaristang kupal, ang patampantas, ang patalipantas, ka Jenny Tres. Sorry po, nabubulol ako, hindi ko kayang tanggapin yung day. Oo. Ngayon, medyo napablog kami ng di oras kasi kanina mga, I think alas 3 ng hapon. Now, today is July 25. And it will be 26 in 30 minutes. July 25, lumabas yung balita kanina na naglabas ng statement ang Supreme Court na hindi na daw pa pwedeng ma-impeach si Sara. Yes. That the impeachment complaint is unconstitutional. Unconstitutional daw. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ang dahilan na binigay nila doon sa aking limitadong pagkakaintindi, meron daw batas na 1-year ban na pag nag-file ka ng impeachment sa taon na to, hindi ka na pa pwedeng mag-file ulit. So, hindi ko alam kung paano nangyari kasi ang alam ko, hindi pa nangyayari yung impeachment, pinapatay na nila Yan naman ang paningin ko lang. So, Ka Dennis, umpisahan mo ang paliwanag. Ano ba yung sinasabi mo kaninang? Okay. Yun. Okay, lahat ng maririnig nyo, pati yung interview ni Christian Esguerra kay Justice Carpio is explaining yung 1-year ban and why hindi siya pasok sa 1-year ban. Okay? Okay. Everybody doon mag-usap. So ako, sino ba naman tayo para makialam pa ron? Hindi naman tayo justice. However, meron ako nakitang it doesn't suit me. Okay. Well, okay. Nagbigay ang Supreme Court ng 6 requirements of due process. Yes, nandun yun sa papel nila, nasa full text. Nasa full text, di ba? Could you read or show them kung ano yung 6 na yon? I will show it here. Oo, sige. Tapos can you okay. Babe, tapos i-flash nyo, basahin nyo na lang, okay? On the surface. On the surface. Okay. Kasi requirement of due process yan. Oo. Karapatan yan ng nasasakdal. Diba? Yeah. However, my problem there is, saan galing yun? Sabi mo nga kanina. Patulad yun. Okay, ganito kasi yan. Okay. First, let's discuss kung ano ang basihan ng kapangyarihan ng pamahalaan. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa tiwala ng taong bayan, siyempre, ng Estado. Nagbibigay ng kapangyarihan sa gobyerno ay ang tiwala ng taong bayan. Estado. Okay. Ang konstitusyon ang nagbibigay limitasyon sa kapangyarihan na to. Okay? So, the Constitution defines the powers and the responsibility of each governmental base para hindi umabuso. Kanya-kanya ng trabaho yan. Kanya-kanyang trabaho. Okay? So, okay. The Constitution divides ngayon the government into 3 offices. The executive, the legislative, and the judiciary. Yung executive, lang natin para maintindihan. Yung executive, yung mga mayor, mga gobernador, yung mga presidente yan, yung nasa posisyon, iba halal, yung iba appointed. Execute. Oo, kaya nga executive Executive. Nagpapatupad ng batas. Sila ang nagpapatupad. Ang legislative, congressman, senador, gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas. Si Robert Padilla, di ba? Congressman, senador, yung mga gunggong na binoboto natin. Okay? Sila yung gumagawa ng batas na pinatutupad ng ehekutibo. Ang judiciary,
sila ang nag-i-interpret ng batas. Sila ang nagsasabi niya kung ano yung ibig sabihin ng batas na ginawa ng legislatura. Okay. Magkakaibang trabaho. Tatlo. Magkakaibang trabaho. Okay. By their function, okay, the executive cannot execute a non-existing law. Siyempre. Kung hindi ginawa ng legislatura, hindi po pwedeng ipatupad na ehekutibo. Siyempre. Ang hudikatura, hindi nila po pwedeng interpret ang isang batas na hindi pa nasusulat. Saka nga naman, kailangan gawin muna ng legislatura. Makes sense. Saan galing yung 6 requirements of due process? Pa-post natin yan dito, no? Nandito yan doon sa ano nila na mamaya, kung kaya ba natin isa-isahin, para kasi ako, hindi ko naintindihan, nagkakamot ako ng ulo eh. So, meron siyang 6 na sinabi dito. Mamaya, isa-isahin mo. Isa-isahin natin, unahin natin, number 1, sabi nila, the draft articles of impeachment should be accompanied by evidence made available to the members of the House, especially those who are considering its endorsement. So, nasa, ano ba yan? 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in the, dapat kompleto sa ebidensya, prove the charges in the articles of impeachment. Number 3, the draft article of impeachment and their accompanying evidence should be made available to all members of the House, not only those who are being considered to endorse. Impeachment is an act of the entire House of Representatives, which requires a qualified minority vote of only 1/3 of its members to be transmitted to the Senate. However, the House of Representatives in a deliberative assembly where each member should be allowed to represent the views of their constituents. That's number 3. Number 4, the respondent, yung kinakasuhan, should have had the opportunity to be heard on the draft articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to the transmittal of the Senate, and regardless of the number of members of the House of Representatives that have already endorsed. That's weird. Number 5, a reasonable period of time determined on the basis of the complexity of the charges must be given to all members of the House of Representatives for them to reach their independent decision of whether or not to endorse an impeachment complaint. Ito, medyo magulo sa akin to. The determination of this period principally lies with the House of Representatives. However, the court has the power to review whether this period is sufficient, but the petitioners should discharge the burden of overcoming regularity in the performance of his functions. Wala na, lost na ako doon. Pang-6, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, betrayal of public trust given by the authority of the majority of the electorate, blah, 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 blah. Yun. So, actually, medyo technical siya sa akin eh. But sige, umpisahan natin sa paisa-isa. Technical, it's bullshit! Ha? Ano, bakit ba sabing bullshit? Because it is not in the Constitution. Yung 6 na yun? Simple lang yung Constitution. Seryoso ka? Wow. Simple lang ang Constitution. The Constitution only states impeachable offense. Okay. Tapos sinabi nila kung ano requirements. And one of those is yung direct filing. Yung pagka nakakumpleto na ng 1/3 ang House, pwede lang i-transmit sa Senate, and the Senate must forthwith agad-agad start with the trial. See, the Constitution and the framers of the Constitution understand that impeachment is a political process couched in a judicial law. Okay. Ibig sabihin, at the end of the day, politika pa rin yan. Ang kailangan lang dyan, number. Okay? And because of that, limitado lang din kung sino-sino ang impeachable.
President, Vice President, tsaka sino pa? President, Vice President, the Chairman of the Constitutional Commission, COA, Civil Service, tsaka COMELEC. Okay. Members of the Commission. Tsaka Chief Justice. And the members of the Supreme Court. Lahat pala sila impeachable. Kala ko Chief Justice lang. Yes. So, hindi ganun kadami. Bakit nila pinahirapan? One, okay, Steve. Ako, pag dun pa lang, ano yan? Pinoprotektahan nila sarili nila. Nagsulat. Suddenly, tama, ako, these are questions. Suddenly, magtatanong ka na parang hindi ata maganda na gumawa sila ng akbangin para ipagtanggol ang sarili nila. It looks that way. You know why? Because now, with their requirements, it is now impossible to impeach any official. Why? Because it is not a numbers game anymore. Kaya tamo, ano-ano lang dapat yung kasong impeachable, tangina wala ngang elements. Diba, betrayal of public trust? How the fuck do you define the betrayal? Yun naman ang pinag-uusapan public trust. It is a political decision. Diba? Yung mga ganun. How do you define it? Because sa totoo lang, it is left to the members of Congress. Pero sa ginawa ng Supreme Court, definition yan, parang ginawa nila imposible. So ako, yun agad ang unang problema ko. The intent is questionable. Because they made it complicated. Yeah. So, parang ganun eh. Tapos, the way they did it is judicial legislation. They are making up new laws that are not there. Not there. Unanimous to Unanimous to decision eh. Parang boxing. Unanimous to. Lahat. Okay. That is speaking in a vacuum. Assuming na walang iba. Sila lang. Walang ibang issue. However, we are not living in a vacuum. No. Pagka tinignan natin, ano ang nangyari these previous months? Walang habas na nakawan. Totoo yan. Ngayon naglalabasan na puta, yung nakaraang 6 na taon ng Duterte, tangina, ibinaon tayo sa utang kung ano-ano ang kailangan nating bayaran. Tapos puta, itong pinaputok na 2025 budget na kung sino-sino sinisisi, puta, ang lumalabas pala. Si Cheese. Ang gumawa ng lahat ng yan, ng nakawane, Senado. Yung Senado na ngayon nagpo-protekta kay Sara Duterte. Di ba? Sinabi natin noon, di ba, na walang papayag lumabas yung bank account ng mga Duterte. Bakit? Kasi di ba sabi natin, kakahulihan eh. Yung mga pera na nanggagaling sa Pogo, yung mga pera na nanggagaling sa droga, yung mga pera na nanggagaling sa mga illegal activities, and one of those illegal activities, yung online sabong. Correct? Oo. Nagmumukhang konektado sila eh. Hindi ba, just a month ago, lumabas si Elias Totoy na sinabi nila na ang isabong hanggang Supreme Court may nababayaran. Sino ba yung nag-deny siya na hindi daw siya kasali? Sino ba yung judge ba yon, yung mama na yon? Look, at this point, names are not important. Why? Ang naaalala ng tao is yung messaging na puta, may sinasabi itong isang ito. Now, hindi na importante ang truth of falsity ng sinasabi niya, ni Elias Totoy. Ang tumatak sa isip ng tao is ang corruption nila nila Duterte umabot hanggang Supreme Court.
Tapos, eto ngayon, the Supreme Court is saying unconstitutional ang impeachment ni Sara. Ibig sabihin, hindi na naman po pwedeng buksan ang bank account ni Sara. Now, we are not speaking in a vacuum. Instead of a vacuum, all these news, all these history are actually in a pressure cooker. Yung puta, nagbibiro ako na mag-scatter na lang. Actually, about 30 minutes after lumabas yung news na yan about the Supreme Court, ng hapon, nagsimula akong kabahan. 1983. Galit ang mga tao nun. Nung pinatay si Ninoy, dire-diretso yun. Hindi, kasi ang problema nun, wala nang tatakbo ng tao. Oo, para bang napuno na. Diba? Sa mga nakakaalala Pati ang Supreme Court nun, hawak sa liig. Oo, syempre. Pero at least noon, meron pang dalawang voice of dissent. Meron pang Agrava, tsaka meron pang Claudio Tiangki. Si Agrava, medyo Supreme sabi Court nila, medyo natakot daw for a time. Pero oo, pero still, may yung Agrava fact-finding commission. In-implicate niya pa rin si Vernon si Fabian. Naalala ko yun ngayon, tang-ina, kahit sa Supreme Court, wala kang marinig na voice of dissent. Pati si Leonin pa naging punit. Si Leonin po nagawa ng sulat niyan. Okay? I am not saying, we're not saying na involved sila. Pero nakakapagtaka, bakit nila pinoprotektahan? At nagmamadali sila. Bakit hinabol nila yung August 4? Tama si Justice Carpio na parang nagmamadaling maglabas ng desisyon. Hinahabol yung August 4. Totoo bang hinahabol yung August 4? We don't know. Pero parang it seems that way. Okay? And at this point, because things are not in a vacuum, appearances matter. Ito mabigat dyan Ang impeachment has always been a political question. Yeah. Totoo naman. And traditionally, the Supreme Court has always refused to indulge itself or to ensnare itself in a political squabble. Pero bakit hindi yan na pumapatol. Bakit this time pumatol sa political sila? question? Bakit nyo nakikialam? See, it is this kind of situation na dapat iniiwasan ng Supreme Court. Tangina, andyan na naman, nasa Congress na naman Tangina nyo. Di ba? It's so easy for the Supreme Court to say na tangina, tuloy nyo na yan. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi kami magsasalita. The Senate can do what it wants to do. The House can do what it wants to do. The impeachment is not a question that should trouble the Supreme Court. It is a political question. But no. Nakigulo sila. Nakialam. Kaya, nakialam. Nag-invento pa ng batas. Ang masama doon is, how does it look? Ako nga sabi ko nagkakamot ako ng ulo ko Hindi ko maintindihan. The question there is why? Kung ikaw nagkakamot ng ulo, paano direksyon ng Pilipinas? Pustahan tayo, putang ina, sasabog yan. Ngayong gabi, sumasabog na yan. Bukas puputok yan. Pagputok nan, hindi na po pwedeng manahimik uli ang Supreme Court. So, I keep us. They came up with this. Ako suddenly, hindi ko kayang magbiro na mag-scatter na lang. Syempre, seryoso na to Ano na Bigla akong kinabahan. Totoo, bigla akong kinabahan siya. The last time this happened, I was still a kid. Ngayon, puno-puno ng trolls. May tanong ako. Yun ang mahirap doon.
hindi mo alam ngayon kung ano ang pakiramdam ng tunay na tao. Ako may tanong ako. This may be out of pero kasi kung lahat sila, ako naman simple lang naman tingin ko Kung lahat kayo pumoprotekta kay Sarah, ano lahat kayo nabigyan? Ako ito ang it is ako mahirap magsalita. Siyempre, hindi naman natin alam kung sino nabigyan sana hindi. Ako ang tanong is, bakit walang gustong lumabas yung baka? Kasi yun ang kasunod dun pag natuloy yung impeachment. Alam mo, ako yung sinasabi kong walang gustong lumabas yung baka ko. I didn't expect na ganito ka lang. At the highest, highest levels may protector. Ako alam ko, putang ina nung sinasabi kong makakapagmano ka sa hari, dapat magmano ka sa ministry. Ito naman. And ako naman, my second question. Hindi ko akalain ganito karaming ministry. Ako, ang pangalawang tanong ko, anong ginagawa na administrasyon? Kayo nakaupo. Ganun na lang ba yan? Ano kaya nila gawin? Sila na nakaupo sila nasa kapangyarihan. Bakit sila walang kaya gawin Supposedly, hawak mo dapat lahat yan. Magsosona sa Lunes. Sa gitna ng, may ulan pa sa Lunes. Siyempre, hindi pa pwedeng hindi yan, a-address niya ba yan? Is he going to say anything? I respect the decision of the Supreme Court. Yan ngayon ang kailangan natin panukot. Okay, question. Ano mangyayari kung sabihin niyang sinusuportahan niya, di sinusuportahan? Saan pa tatakbo-takbo bayan? Kalye? Ano ang mangyayari kung halimbawa sabihin niyang mali ang Supreme Court? Naniniwala kasi ako na pag ang mga tao nag-umpisang pumunta ng kalye, nagkaroon na naman ng EDSA 4 or 5, for me it's not good for the economy. Titigil titigil ang negosyo, titigil lahat Let us not jump into conclusions muna. Yan lang kasi ang fear ko. Let's take it one step at a time. Ang tanong, ano ang mangyayari kapag pinagtanggol ng BBM sa Lunes sa Supreme Court? Baka magalit ang mga tao. Okay? Ano ang mangyayari kung hindi mag-agree si BBM sa decision ng Supreme Court? Ako tingin ko dyan, baka maging litmus test yan kung sino yung talagang kampe sa hindi kampe. Parang ganon. At least yun man lang magkaroon ka ng... I want to see kung sino... Do you see my problem? It is not whether merong pupunta sa kalsada. The choices are there. Puta, magsisimula tayo sa tanong na kung ano ang gagawin ni BBM. Hindi lang siya presidente because siya yung hindi pa involved in all this. At least, kapag ka nagsalita na siya sa Lunes, possibly may isip na natin, eto, paano pag hindi siya nagsalita? That's the third option. Oo, baka hindi niya banggitin. Kasi sabi niya, hindi kasama sa speech ko yan. Mamaya ma-ambush interview, hindi pa namin na pag-iisipan yan. Ano ang feeling ng tao ba ito? I'd feel betrayed, honestly. Ako yun, that's just me. See, now, we're looking at the medyo ang ano na, gano'n ngayon natin iisipin na so, kaya ako takot. Because of all suddenly, sobrang dami ng uncertainty. Oo, parang... Kahit na ako caught off guard, medyo puta, tutulugan ko ang pagdinilay-nilayang ko.
Tsaka ako pag-iisipan kung ano-ano ang mga posibleng scenario. Alam mo, pero as of tonight, magulo. Ako wala akong edukasyon sa ganyang bagay, pero ang dating sa akin bilang mamamayan, parang ang daming palang traidor sa bayan. Yung mga akala mong hindi. Yun ang masakit doon yung pinagkatiwalaan mo. Yun lang lumipat si Bam tsaka si Kiko sa kabila. Isa pa yan, di ba? Lahat yung mga news na yan, kailangan i-take into consideration. Naputa ang tao, wala nang pwedeng pagkatiwalaan. Oo. Di ba? Pati si Bam tsaka si Kiko, hindi mo pagkatiwalaan. Ang Liberal Party, hindi mo pagkatiwalaan. Ang Supreme Court, hindi mo pagkatiwalaan. Ang Senado, hindi mo pagkatiwalaan. Ganun kagrabe yung feeling of uncertainty. Well, the question is, next question. Who's pulling this? China. Wala na, nanguhula na lang ako. Hindi ko alam ang sagot dyan. Nanguhula na lang ako. Hindi, that's why yun yung sinasabi ko yun yung sinasabi ko. Highly speculative na at this point. Oo, kaya yun ang nakakatakot doon pag nagsa-speculate ka na. It could be anything. Oo, kasi it could be anything. Tanginang parang mo sinabing may vampira sa kapitbahay. Oo. Because there is nothing you can trust anymore. Oo. Ito yan. Everything you believe it to be stable and good, it suddenly doesn't matter anymore. There is no principle left in the world. There is no concept of good or bad. Dahil ba mahal ang ulam sa Pilipinas? kaya ganun na lang kadaling bumaliktad. Highly speculative. Diba? Kaya medyo yun yung true cause of uncertainty. And pag nagkagulo, saan mo kukunin? Nagkakagulatan kasi. Yung mga akalain mo dati na, okay to, sigurado ako dito, boboto ko to. Tapos magugulat ka. Iba pala ang gagawin, iba pala. Actually, nagulat ako kay Leonin. Kasi si Leonin, ang alam ko, alam mo yun? Maayos yan eh. I've always believed in him eh. Kasi, sa lahat, we are certain that Sara Duterte is evil. And deserves to be impeached. And deserves to be impeached. Tama, I agree. Booking na eh. Tapos po tayo, inaasahan mong tagapagtanggol ng taong bayan. Siya pala ang tagapagtanggol ng mga tiwali. Alam mo, this comes to mind yung mga nakikita ko sa pelikula, yung kaya pala bumaliktad yung huwes kasi yung pamilya niya pala kinidnap. Mga ganon. Hindi naman siguro kinidnap ang mga pamilya nila, pero sana hindi. Pero suddenly, the world is turned upside. Oo. Yun ang Tama, it's highly speculative eh. Kaya bigla ko naisip pa Sona eh. Ano kaya sasabihin niya sa Lunes? Because it makes all the difference eh. Kahit paano man lang sana may maasahan ka salita na kahit paano. Somebody calls out the elephant in the room. Pero, alam mo yun, the elephant is free to roam eh. And nobody's calling it out. What if he calls for a revolution from within? That's not good. Katulad ng ginawa noon ni Gaddafi. That's not good for the economy. We're in a very precarious situation. Hindi naman tayo stable eh. As it is, hindi nga tayo stable eh. Tapos magkakaganyan na naman. It's never good. A revolution is never good for the economy. I'm just talking sa sarili ko kasi syempre, ayoko mawala ng trabaho, ayoko mawala ng hanap buhay, ayoko magkaroon na naman ng pero sa ganitong panahon na wala ka mapagkatiwalaan, people will support the people.
mamaya biglang mapauwi si Duterte ng di oras, ano? Yun siguro malabo na yun. Uuwi yun, nakagarapon. Yan. Abo na yun pag uwi. Abo na yun. Malakas ang kamandag ng mga Duterte, yung mga anak, grabe. Naghamon ng boxing yung isang anak, naman kung ano sinabi. Wala na, sinira na nila sarili. Ayun nga, sinira na nila sarili nila, pero ba't sila pinoprotektahan ng mga taong pinagkakatiwalaan natin? That's the question. Di ba? Antayin mo sa lunes. Tayo sa lunes. Sabay-sabay tayo mag-intay sa lunes kung ano mangyayari. Ngayon po ay kaka-July 26 lang. So, ano ba lunes? 28. So, konting panahon na lang kakarinigan na tayo. Ganyan. Bale, hindi yan 1983. Yan, 1971. 71 nung nagkaroon ng martial law? Or was it 72? First quarter storm. Nag-umpisa. I'd like to think na natuto na ba tayo? Hindi naman siguro. Those are really dark times. No, it was very dark only after 8 years. Those are really dark times. No, the first 8 years was kind of good. You think? I think they were kind of dark. Yun yung panahon na dinudukot ang estudyante noon at hindi na umuwi. Yung mga aktivista, di ba yun yung panahon na yun? First quarter storm? After the first quarter storm. Yeah, pero... kasi nung nagdeklara na siya ng martial law para masupil yung revolusyon ng mga tao, people were supported. But you know, the difference is this time the sun is supposedly on our side. I'm actually confused. Is it? I'm confused. Hindi ko na alam kung ano isipin ko eh. I'm very confused. Sabi ko kasi, nagkakamot ako ng ulo ko eh. Binabasa ko yung decision, hindi ko maintindihan. It's highly technical eh. Until sinabi mo, it's bullshit, nagulat pa ako eh. Hindi, ginugulo ka lang. Diba? Pagka bullshit ang Supreme Court, ano, papalit mo? Palitan mo ka. Wala na. Hindi naman ganun kadali yun eh. Hindi ganun kadali. 15 tao lang yung putang ina, sipahin mo lang lahat dyan. Tapos. Hindi mo pwede sipahin lahat yun. Ganun lang ba yun? Dami-dami abogados sa Pilipinas. Oo nga, pero hindi mo pwede sipahin yung 15 na yun. Hindi naman ganun kadali yun. Sangina, pag in-abolish mo Supreme Court, pag-appoint ka bago. Yeah, but you know, that's a little too extreme, don't you think? Nobody trusts them anymore. Anyway. Diba? Think about it. Actually, masakit siya sa ulo. Isipin, kasi nakakatakot. Yun eh. Di ngayon, naiintindihan mo, bakit ako? Nakakatakot siya. Pero hindi naiintindihan mo na ngayon kung bakit natakot. Oo nga eh. Sana maintindihan ng mga nanonood sa atin yung the whole point to the whole exercise kasi nakakatakot talaga siya. Hindi yan makukuha sa scatter. Ako, pabor ako i-abolish na yung Senado. Sa ganyan, pabor akong palitan na rin ang Supreme Court. Ano na natira sa atin? Ano natira? Ay, mag-a-appoint ka naman ng bago. Si Robin Padilla. Si Bato. Natanggalin mo na lahat yun eh. Unicameral na. Diba? Sabi nga nila, lahat naman yan open to abuse. No? Open to corruption. Ito yun. So, unicameral na. Sa new ball game. Well, dito natatapos ang ating kalahating oras ng pag-iisip at pagkakamot ng ulo. Marami ako hindi naintindihan pero aabangan ko sa Lunes ko ano susunod na mangyayari.
Ako po si RP Lazaro at ako'y nagtataka. Ito na naman po, si Ka Dennis Reyes, nanonood na lang ng anime ngayon. Nagpapaalam. Papalos. Thank you. Salamat po.